Yan po mga kapatid, at magandang hapon po sa inyong lahat. At narito naman po ako at maghahatid ng mga mensahe sa inyo mga kapatid. Ito ng mga mensahe na ipapakita o ilalabas ng ating mga baraha. Yan. Mag-aano tayo mga kapatid, mag-tarot card kung ano ang mga mensahe ng mga barahang ito. At wala po tayong ginagawa at naghihintay tayo ng ang may nagpapagawa sa akin ng isang ritual. Yan, na magpaparitual sa akin dahil siya po ay nagkasakit ng spiritual. Napakagaling po ng napakagaling po ng gumambala sa kanya nung pasyente na riritualan ko ngayon, at hinihintay ko ang kanilang ang reply para mabili ng mga gagabitin sa pagre-ritual, kasi namanas talaga yung kanyang paa at pinatignan sa doktor ay clear naman po ang mga aparato at napakagaling po ang gumawa sa kanya. At nakita ko sa tawa sa mga tandang babae pinagawa ng taong may galit sa kanya. At yun ang gagawin nating ritual pagdating ng mga materialis na aking bibilhin para isagawa ang ritual. Kasi po pag nagpaparitual po sa akin ay nag-ano po talaga ako, gamit po talaga ang kailangan doon. Hindi po sa akin ang gamit mga kapatid ha, dahil ang gamit po ay napakamahal po ngayon. Wala po akong pambiling gamit para sa inyo. Dapat kayo po ang magpo-provide ng gamit, at saka bago kayo magsasagawa ng ritual ay kailangan po talaga ng pangontra na galing sa manggagamot para hindi na po kayo mabalikan at tuloy-tuloy na po ang inyong pagaling. Yan po ang katotohanan diyan. Kasi po meron pong iba na nagpapagawa ng ritual na wala pong pangontra. Useless lang po yun mga kapatid, dahil dahil pag walang pangontra ang pasyente tapos ginagawa ang ritual, pasok pa rin doon yung kasi naglalaban yun mga kapatid, spiritual sa spiritual mga kapatid. Kaya po nagtataka yung iba, bakit nire-ritualan, may ritual na bakit ganun pa rin yung pakiramdam? Kasi walang pangontra. Kasi pag may pangontra ang isang tao mga kapatid, nadidepensahan ng pangontra, kaya hindi basta-basta makapasok ang atake ng kalaban, kasi nga sinasalag ng pangontra. At doon yun ang maglalaban doon yung manggagamot saka yung gumagawa sa ating pasyente, at saka yung manggagamot ng ng nabiktima ang maglalaban sa spiritual po. Marami po kasing pamamaraan mga kapatid. Maaaring meron pong sa dinadaan sa ritualan. Pwede po kayo maglalaban sa ritualan mga kapatid. Pwede sa kumbati spiritual. Ayan mga kapatid, marami po ang pamamaraan sa paggagamot sa spiritual mga kapatid. Yan po ay dinadaan sa ritual. Yan po ang ginagamit kong ritual ay mga mabubuti po. Hindi po ako nagre-ritual ng mga masasama, dahil dalawa po kasi ang uri ng ritual mga kapatid, mabuti at masama. Dalawang uri rin ng ritual ang tinatawag mo. Maaring kadiliman o putian mga kapatid. Kaya po kung marunong kayo magdala sa mundo ng spiritual ay hindi po kayo basta-basta mapapahamak. Yan po ang katotohanan dyan mga kapatid. Sisimulan na natin mga kapatid, kasi po ang ritual po ay di po basta-basta ang ritual. Buhay rin po ng manggagamot ang nakataya dyan sa ritual. Kasi ako pag nagre-ritual ako, may tamang proseso mga kapatid. Yan ang katotohanan dyan. Kasi kunting pagkakamali lang ng magagamot ang pagsasagawa ng ritual
ang manggagamot ang magsasuffer, hindi kayo. Ang pera po mga kapatid, sa totoo lang, ang pera na hinihingi ng manggagamot sa abot kaya ng ano, makikita po ang pera, sa totoo lang makikita ang pera, pero ang buhay ng tao iisa lang po yan. Hanggat kaya agapan at bago pa lang ay gamutin agad. Wag na ninyong patagalin ang mga sintomas sa spiritual na yan, dahil pag yan ay lumala, mahihirapan kayong baklasin niya lalo na tumatagal ng tumatagal. Ayan po, bubunot po ako ng 13 na baraha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Yan po ang ating ano ngayon mga kapatid, ang ating babahaging mensahe. Yan. Unang-una po ay ikaw po dito mga kapatid ay spiritual healer. Dito, maaring ikaw ay lumabas din kaninang video ko ay spiritual healer. Ikaw dito mga kapatid ay meron kang kaalaman sa spiritual mga kapatid. Yan. Meron kang kaalaman sa spiritual. Yan ang mensahe ng baraha ngayon. At pag ginamit mo ito sa mabuti ay ang lahat ng iyong mga biyaya ay makiklaim mo mga kapatid ang itong pagiging spiritual healer. Dalawa kasi ang ano mga kapatid, ang pagtatahak ng spiritual, merong mabuti, merong masama. Ayan po. Pag ginamit niyo ang pagiging spiritual ninyo sa pagiging mabuti ay lahat ng mga biyaya at ang mga blessing na ano mo ay makiklaim mo ito, matatanggap mo ito mga kapatid pagdating ng araw mga kapatid. Yan. Isa ka rin dito sa isang manggagamot na legit. Yan sa mga makakapanood nito ng mga ng tarot na ito. Isa dito sa sa inyo, sa mga manonood dito ay isang manggagamot na legit mga kapatid. Yan. At makakamtan mo ito mga kapatid ang mga pera, magkakaroon ka dito ng pera at kayamanan. Ayan. O ikaw ay kung ikaw ay may mga negosyo, yan, may mga negosyo ka, o kung ano man ang mga business mo ay lalago ang iyong business at magkakaroon kayo ng pera at kayamanan. Nasa tao naman yun ang pamamalakad, nasa tao ang kapalaran ng at pagdadala sa sa isang negosyo. Yan, kung maganda ang pamamalakad o na-orient ang isang tao sa isang negosyo ay maaaring yayaman at marami ang ang iyong pera at kayamanan. Yan. Isa ka rin ditong manggagamot na tunay mga kapatid. Ito mga kapatid. At merong babae dito, yan. Merong babae dito na na makikilala mo mga kapatid. Merong isang babae na makikilala mo sa isang event, yan, sa isang event, o makikilala nyo sa party, o magiging pasyente mo ito, o kung ano man sa mga spiritual healer. Meron din babae dito na sa mga hindi nagtatatak ng spiritual na makikilala nila ang isang babae na ito. Yan, o maaaring makasalubong sa daan, o basta may makikilala kayong isang babae. Yan. O
ang meron ditong ano mga kapatid, sa isang spiritual healer o isang legit na manggagamot, meron ditong nanunubok sa iyo mga kapatid na sa karayom ang ang kanilang pamamaraan. Karayom ang gamit nila upang ikaw ay subukan sa iyong kakayahan. Pero hindi ito magtatagumpay mga kapatid. Dahil isa kang spiritual healer dito, may alam ka sa larangan ng panggagamot at hindi ka basta-basta matitinag dito mga kapatid. Ikaw lang dito ay nakikita kong simple lang at hindi simple lang ang iyong birada dito mga kapatid. Yung parang tahimik ka lang pero ang kaalaman at karunungan mo sa spiritual ay napakagaling at napakaganda ng iyong ng iyong katuruan at kaalaman sa spiritual, dahil ginagamit mo ang iyong aral sa kabutihan at hindi panlalamang sa kapwa. Kaya itong pamamaraan ng karayom na ito ay hindi ito tumatalab sa iyo. Nakakaramdam ka man ng mga 3 tusok, 2 tusok o 1 tusok, ay nawawala agad dahil ito ay bumabalik sa gumagawa. Ayan, gumagawa sa iyo. Yan, sa mga manggagamot. Dahil sa totoo mga kapatid, pag ikaw po ay isang manggagamot mga kapatid, lahat ng kailangan buo ang loob mo mga kapatid. Lahat susubukin ang iyong marami kang makakabangga mga kapatid. Manggagamot sa kapwa manggagamot, manggagamot na mangkukulam. Totoo, marami kang makakabangga pag ikaw ay isang ganap na manggagamot. Ayan mga kapatid. Ikaw dito ay ang spiritual healer dito na aking nabanggit ay hindi matatablan dahil ito ay legit at may alam sa kaalaman. Kahit idaan ito sa karayom ay hindi ito tatalab sa kanya. Bumabalik lang ito sa sa gumagawa. Yan. Yung pagbaon ay ang pagbaon kasi ng karayom, pag ikaw ay kinukulam sa pamamagitan ng karayom, ay bumabaon yung pag wala kang depensa sa katawan mga kapatid. Talagang sapul. Ramdam mo talaga ang sakit at hapdi mga kapatid pag ikaw ay wala kang depensa. Itong karayom na ito ay hindi ito tumatala, bumabalik ito sa kanila. Yan. Itong na ito, itong thank you may nagbigay ng tinapay, thank you be. Ayan. At itong na ito, mag-asawa na ito, maaring itong mag-asawa na bumibira sa inyo ay may din to, maaring kamag-anak, ayan, kamag-anak o kapamilya ninyo mga kapatid, ayan, na bumibira sa inyo. Maaring may spiritual healer o maaring sa mga normal na klaseng tao na walang kaalaman sa spiritual. Mayroong mag-asawa dito na bumibira sa inyo mga kapatid. Itong mag-asawa na ito, may kaalaman ito sa pangungulam. Kapatid, may nakikita ako dito na may kaalaman ito sa spiritual ang mag-asawa na ito. Yan. Kasi natatakot ito mga kapatid na baka ikaw ay makaahon sa hirap mga kapatid sa panggagamot mo, kasi pag ginamit mo talaga sa tama ay pagpapalain ka mga kapatid, na pagpapalain ka pag ginamit mo sa tama ang iyong kakayahan na walang halong panlalawang sa kapwa. Ayan. Kaya itong mag-asawa na ito, kinakarayom ka nito. Ayan, maaring yung picture mo ay tinutusukan ng karayom at dinadasalan nila ito na sana ganto ganyan, ikaw ay magkaganto, ganto yung mangyayari sa iyo, ikaw ay magkanda hirap-hirap, ganto ganyan, and wala kang mararating sa buhay, ganyan yung ganito ang hiling ng mag-asawa na ito. May sakit ito sa utak mga kapatid. Takot itong masapawan ng mag-asawa na ito mga kapatid, kasi kasi dito makiklaim mo kasi mga kapatid, pag ginamit mo kasi ang aral sa kabutihan ay talagang pagpapalain ka. Totoo. Ayan. Ayan. Isa din dito sa gitil ang mag-asawa na ito dahil sa blessing na na natanggap mo mga kapatid. Ito rin ay ang blessing na ito ay gusto nilang i-block o mawalan ng maputol itong blessing na dumadating sa iyo. Ngunit hindi ito magtatagumpay mga kapatid. Bigo ito. Dahil ikaw ay spiritual healer.
dito mga kapatid. Bigo itong mag-asawa na ito na may sakit sa utak. May ubo ito sa utak mga kapatid. Ayan, itong tao na ito. Ayan. Itong mag-asawa dahil gusto lang nito na magkasakit ka. Hindi ka mapupuruan dito mga kapatid dahil malakas ang antas mo sa sa spiritual, kasi may mga potential ka na hindi nila nagagawa, kaya ganun ang mga inaano nila na ginagawa nila sa'yo, na dinadaan ka sa karayom mga kapatid. Yan. Ito hidden agenda mga kapatid. Ito mag-asawa na ito ay maaaring lalapit ito sa inyo o hihingi ng tulong, kunyari makikipagbati. Ayan, ito yung babae na ito, nakilala mo rin ang babae na ito, meron itong hidden agenda mga kapatid. Itong nagtatangkang masama o plano itong itong mag-asawa at ang babae na ito na makikilala ninyo mga kapatid. Makikipagbati ito, kunyari ganto ganyan, kukunan ka lang ng ng statement, kumbaga sa statement kung ano yung pamamaraan mo. Makikipagkaibigan to kasi hindi tumatalab sa kanila yung hindi tumatalab sa kanila yung pamamaraan nilang pangkakarayom at bumabalik sa kanila. At ito'y makikipagbati. Kunyari na makikipagbati ito yung style nito na traiduran ito mga kapatid. Na makikipagbati sila sa iyo na kukunin nila yung yung pamamaraan mo para madali na kanilang atakihin at para malaman kung ano yung mga sikreto mo mga kapatid. Itong tao na ito ay may malasawa itong mag-asawa na ito. Maganda ito maganda ito mga kapatid pag kaharap mo, pero pag talikod mo talagang ang sama-sama ng budhi nito mga kapatid. May mga hidden agenda ito mga kapatid, kaya huwag kayong magtitiwala sa mga gantong tao. Yan. Kasi takot kasi dito na may darating sa yung blessing, kasi may nakikita ako ditong malaking pera mga kapatid. Kasi pag once na matanggap mo itong mga pera na ito ay hindi sila maaambunan mga kapatid, dahil nalalaman mo ang kanilang mga ugali. Kaya ganun, o maaring itong mag-asawa na ito ay marunong ito sa spiritual. Sikreto lang ito mga kapatid, sikreto. Yan. Ito yung isa pang ginagawa sa inyo na magkaroon ka ng tambak-tambak na problema mga kapatid. Yan, magkaroon ka ng problema na hindi masolusyonan. Alam mo kung ano ang sa problema mga kapatid. Ipagdasal mo lang mga kapatid. Ako, marami rin akong problema kahit tarantado ako nagdadasal ako mga kapatid. Kaya totoo lang, ang problema may solusyon yan. Ayan. Mga kapatid, ang dapat alalahanin, may mga hidden agenda ito, kaya huwag basta-basta magtitiwala. Alam mo ang panahon ngayon mga kapatid, kahit pamilya mo, sa totoo lang, karanas ko yan, kahit pamilya mo, kamag-anak, kadugo, kaibigan mo, merong huhudas at huhudas sa inyo mga kapatid. Tandaan mo yan, sa panahon ngayon wala nang mahirap na magtiwala sa panahon ngayon mga kapatid. Yan ang sinasabi ko sa inyo, at yan ay totoo. May ibang lahi dito mga kapatid. Ang ibang lahi na ito ay isa rin dito sa na biktima din ito, ang mga ibang may biniktima din ito na mga ibang lahi itong mag-asawa na ito. May biniktima ito mga taga-ibang bansa. Yan. Pag alam nila na tinatawag nila na maganda ang buhay ng isang tao at nakikita nila sa social media, ay binibira nila yung mga kapatid. Binibira nila, kinakarayom nila, kinukulam nila kung ano mga pamamaraan ng isinasagawa nilang katarantaduhan. Kasi yung mga mangkukulam na yan mga kapatid, sa totoo lang ang mga mangkukulam, ang pangungulam ay libangan na yan nila. Sakit yan mga kapatid, isang sakit yan ang pangungulam. Pag boring sila, pupunta sa altar, tutusok-tusok. Pag wala silang magawa, ang mga taong ang mga taong galit sila sa taong iyon, bibirahin nila. Ganun ang mga ugali ng mga ng mga mangkukulam mga kapatid.
dapat mag-ingat tayo na sa bawat kaharap natin, na hindi lahat ng tao na kaharap natin ay totoo, mga kapatid. Meron pang iba dyan na akala mo ay parang parang halos sa simbahan na nakatira, kahit saan nagdadasal, yung pala ay may tinatago pala. Ayun kasi yung mga pamamaraan nila para matago ang kanilang lihim na itim na mga takot mabunyag, mga kapatid. Ito mga may sakit sa utak to, mga kapatid, ang mga ito. May mga mambabarang, may kaalaman ito sa sa konektado ito sa mga marunong sa ritual ng insekto, sa pagpapalipad insekto. May mga lahing mambabarang din ito, itong mag-asawa na ito. Yan. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, dahil ang tao ngayon, kahit kapatid man, kahit kamag-anak mo, nakikita mo nga si si Abel, pinatay ni Abel si Cain dahil nakita niya ang si Abel ay si Cain ay ay pinagpala ng ating Panginoon. Nainggit si isa sa kanila yung nainggit doon at pinatay niya ang totoong kapatid niya. Biruin mo na ang nakalagay sa Biblia, mga kapatid, ay nangyayari yan sa totoong buhay. Meron dyan kapatid sa kapatid kinukulam dahil sa sariling interes, dahil sa lupa, dahil sa pera, dahil sa yaman, dahil sa sariling intensyon. Maraming nangyayari, mga kapatid. Kasi ang tao kasi pag kasi ng inggit ang niyan, minsan kasi ang inggit kasi ay tukso ng demonyo yan, mga kapatid. Kaya may mga tao na hindi pinagpapala dahil yan ang ugali na pinapairal nila. Ayaw nilang magbanat ng buto, gusto nila yung pinaghirapan ng iba, yun ang kukunin nila. Mali yun, mga kapatid. Magkakaroon ng hustisya ito, mga kapatid, yung mga pinagagagawa nila sa inyo. Yan, itong karayom na ito, itong pambabarang na ito. Ayan. Magkakaroon to ng hustisya, mga kapatid. Ayan. Itong hidden agenda na ito, ito ang susunod niyang hakbang sa iyo, ang pambabarang, kasi hindi na natalab sa iyo yung karayom. Kaya itong makipagkaibigan ito, merong hidden agenda. O may nakikita ko dito, mga kapatid, na kung itong mga kaaway ninyo o taong alam niyo may galit sa inyo, na magbibigay ng anumang pagkain, inumin, o kung anuman, ay wag ninyong tatanggapin o wag ninyong kakainin, dahil meron pong inilagay doon na merong mga inilagay na dasal doon. Kasi po pag nilagyan po ng dasal ang pagkain ninyo, ayan pag nilagyan po ng dasal ang pagkain at kinain ninyo, at makakaramdam yun sila, ay ganun, kinain nila, makakaramdam yun. Yung pagkain na kinain ninyo ay mayroong dasal doon, konektado na kayo nun, madali na kayong mabibiktima nun, dahil nakain na ninyo ang mga ninilagay doon ng mga mangkukulam at mambabarang. Kaya madali kayong pasukan o madali kayong pinsalain, mga kapatid, pag may connection na kayo. Ayan. Ayan. Itong habang buhay na magsasama, ito ang mga kanilang ginagawa sa inyo ay habang buhay na dala-dala nila ang ang ginagawa nilang itong pangungulam, pambabarang, dala-dala nila ito, mga kapatid, hanggang sa kanilang kamatayan, mga kapatid. Itong mensahe ng baraha. Ayan. Kaya dapat sa panahon ngayon ay mag-ingat tayo, mga kapatid, lalo na sa mga taong umaangat dyan at umaasenso. Ay nako, mga kapatid, yan ang kalimitan ng mga tao ngayon na ginagawa. Yan lang, mga kapatid, ang mensahe ng ng mga baraha ngayon. Yan. Hanggang dito na lang po, at God bless us all.